Alam niyo mga bay, nung bata pa ako, madalas kong naririnig sa mga medyo nakakatanda, lalo na sa lolo't lola ko na kapag ka nagbibilad ka raw sa sikat ng araw, dadami ang kuto mo sa ulo. Yun bang lies sa Ingles? Ngayon napaisip ako kung totoo ba talaga at may basihan yung ganong paniniwala o yan ay kasabihan lamang at pamahiin ng mga matatanda. Medyo weird man, pero yun ang aalamin natin sa video nito. What is up yung mga bayan? Welcome again dito sa ating channel. In this video, I would like to talk about kuto. Naisip ng ganitong topic. Ano ka nasisira, ulo? Well, anyway, kahit gaano pa man ka nakakadiri yung topic na ito, pero patuloy mo lang panoorin dahil may aral tayong matututunan dito panigurado. Naririnig ko ito madalas ito sa mga matatanda, lalo na sa lolo't lola ko. Kasi kapag kami ay naglalaro sa bakuran, kapag mainit ang araw, sinasaway kami. At na-adapt namin yung ganong paniniwala at pinaniniwalaan din namin kasi paulit-ulit namin naririnig. Kahit na walang proven explanation kung bakit, walang scientific reason kumbaga. So yun ang pinaniniwalaan na tama hanggang sa lumaki ako. Ngayong adult na ako, out of curiosity, naisipan kong i-research kung gaano nga ba katotoo at may basihan ba talaga yung mga sinasabi nila nung araw, particular na dito sa topic na to, yung kuto, no? By the way, sa panahon ngayon, mas madali na sa atin ang mag-research dahil sa technology, no? Para one click apart na lang yung pag-research. Itatype mo lang dun sa search bar sa Google kung ano yung topic na gusto mong malaman, then lalabas na kaagad yung mga detalye. Compare nung araw na maghalungkat ka pa ng maraming libro sa library para hanapin yung tamang topic. So masyadong hassle during those days compare ngayon. So yun na nga mga bay, naisipan kong i-research ito. By the way, sa mga nagtataka kung bakit may maiba ako ng damit sa isang video at same lang din naman yung background ko. Kapag ka nagpa-vlog kasi ako, hindi ko natatapos ng isang upuan lang. Kaya ganon. Well anyway, wala namang special. Nabanggit ko lang baka kasi nagtaka yung iba. Balik tayo dun sa topic. So ganon nga, naisipan kong i-research yung tungkol doon. At napag-alaman ko na ito palang mga puto o lies ay isang insekto na kabilang dun sa tinatawag na Poikilotheriums terms o also known as cold-blooded insects. Yung bang walang kakayahang painitin ang kanyang sariling katawan. Kabilang siya dun sa mga cold-blooded gaya ng mga reptile, worms, tsaka yung mga amphibians. So sila yung mga uri ng creatures na wala nga kakayahan na painitin ang kanilang sariling katawan. So nagre-rely sila dun sa mga external source of heat, kagaya ng araw. Ngayon, ano naman ang koneksyon nito sa sinasabi noon ng mga matatanda na kapag ka nagbibilad ka sa araw, dadami ang kuto mo? Ito malamang ang dahilan kung bakit. Kasi kapag ka nagbibilad ka sa araw, nagiging active siya. So, nagiging aktibo yung kanyang katawan, pati na yung kanyang reproductive system. Dahilan para mabilis silang dumami. Kasi yung mga itlog ng kuto, napipisa lang sa loob ng 5 hanggang 7 araw. So, ganun kabilis sila magparami. Medyo na-amaze lang ako kasi kahit nung panahon ng mga lolo't lola natin, nalalaman nila ang mga ganung bagay kahit na hindi nila maipaliwanag scientifically kung anong reason kung bakit. Wala naman silang Google nung araw, wala naman silang mga Wikipedia or something na nire-research, ano. Pero alam na nila noon pa na ganun ang mangyayari or ganun ang karakteristik ng mga kuto. So yun pala ang tamang paliwanag doon kung bakit dumarami ang kuto kapag nabibilad ka sa araw. Ngayon, total na banggit na rin natin yung mga cold-blooded creatures. Banggitin ko na rin yung mga tungkol doon sa mga warm-blooded creatures kasi baka may batang nanonood lang. Example ng mga warm-blooded creatures, tayong mga tao, mammals, and birds. So, yan ang mga example ng mga warm-blooded, yung may kakayahang painitin ang kanilang katawan o kakayahang painitin ang ating sariling katawan. So, ngayon, sa tingin ko, nasagot na yung katanungan ko na totoo nga talaga at legit yung mga tinuturo, particular na dito sa topic na pinag-usapan natin. So, I wouldn't take much of your time, guys.
Maraming salamat sa panunood at maraming salamat talaga at umabot ka sa portion na ito ng aking video. Malaking tulong sa akin yung watch hour na nanonood ka sa video ko. At kung sakaling may natutunan ka kahit konti, paki-comment down naman at pakibigyan naman ako ng like dito sa video na ito para at least ma-inspire naman ako gumawa ng mga similar dito na klase ng video, no? So thank you so much and see you in my next upload.